Isang mapagpalang umaga sa inyo, brothers and sisters. Muli si Brother Chito na maghahatid sa inyo ng mabuting balita ng Panginoong Hesus, ang mabuting balita ng kaligtasan. Purihin natin ang Diyos, purihin natin ang Panginoong Hesus. So bago po akong mag-umpisa, brothers and sisters, ay babahagi ko lamang po sa inyo yung nangyari po sa akin sapagkat isang linggo mahigit po na hindi ako nakapag-upload ng bagong video sapagkat nakipaglaban po ako sa mga masasamang espiritu, sa mga karamdaman ko po sa katawan. Ay kailangan po kapag meron po tayong karamdaman ay dapat nating labanan ang masasamang espiritu sapagkat sila po ang lumilikha ng mga karamdaman natin sapagkat meron pong mga masasamang espiritu or si Satanas or Diablo na siyang pumapasok po sa katawan natin upang maghasik po ng mga karamdaman or yung mga kung anong bagay man. So, ang sabi nga dito sa aklat ng Efeso chapter 6 verse 10 to the following, pakinggan po ninyo. Kapagkat ganito po ang nangyari sa akin, kailangan ko pong mag-ayuno upang mawala po yung mga karamdaman like yung arthritis nga po na sinasabi at yung mga rayuma. Ang totoo po niyan, ang naghahasik po niyan, walang iba kung hindi ang kalaban, si Satanas. Ayan po ang naghahasik po niyan sa atin. Yung kung hindi po natin alam yan, hindi natin alam kung paano natin lalabanan. Akala lang natin normal lang yan na mga karamdaman. Meron pong naghahasik yan which is yung kalaban. Lalong-lalo na po kung tayo po ay nagsisilbi na sa Panginoon. Pakinggan po natin dito sa aklat ng Efeso chapter 6 verse 10 to the following. Nang sabi dito ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso, sa wakas magpakatibay kayo sa pamagitan ng inyong pakikipag-isa sa Panginoon at sa tulong ng dakilang kapangyarihan niya. Isuot ninyo ang baluting kaloob ng Diyos upang mapaglabanan ninyo ang mga lalang ng Diablo. Ayan po, mga lalang ng Diablo po ang gumagawa niyan. Kaya nagkakaroon po tayo ng mga karamdaman. Kapag nalupig po tayo nito, ng Diablong ito or yung masasamang espiritu na sumasa atin, nananahan po sila sa atin, wala na po. Mananatili po tayo doon. Kaya tingnan mo yung nangyayari sa mga iba. Minsan nagpapakamatay dahil sa hindi nila makayanan. O minsan naman, meron naglalason or kung ano lang ginagawa sa katawan, udyok ng Diablo po yan na sumasa atin, nananahan sa atin. Kaya kung ano-anong nagagawa natin sa katawan natin, sapagkat ang nais talaga ng Diablo na agawin sa atin ang kapangyarihan ng Diyos. Ang nais niya na marami yung kanyang mahikayat doon sa kanyang pagkakaluto sa impyerno pagka dumating na yung panahon, sapagkat doon po itatapon yan sa impyerno. Sa wakas, magpakatibay kayo sa pamamagitan ng inyong pakikipag-isa sa Panginoon at sa tulong ng dakilang kapangyarihan niya. Isuot ninyo ang baluting kaloob ng Diyos upang mapaglabanan ninyo ang mga lalang ng Diablo. Sapagkat ang kalaban natin, hindi mga tao, kundi mga pinuno, mga may kapangyarihan at mga tagapamahala ng kadiliman na mamayani sa sanlibutan ito, ang mga hukbong espiritual ng kasamaan sa himpapawid. Yan po, nandyan po yan sila sa himpapawid. Kaya yung sinasabi po natin na maraming mga ligaw na espiritu, hindi po ligaw yan. Sapagkat dito talaga po yan sila nakatira. Nasa himpapawid po iyan. Mula pa yan doon sa lumang tipan, sinasabi na po iyan. Ayan po. So kapag yan po ay pumasok sa isang tao, yan po yung naghahasik kung anong magustuhan nilang siyempre kasamaan. Dahil masamang espiritu nga ikampo ng ng kadiliman. Mga kampo ng Diablo. Ayan, which is ang Diablo ang nangunguna dyan, si Satanas, Beelzebul, maraming pangalan ni Satanas Hinukay na yata ang lahat ng kasamaan ng mga Ayan.
So upang mapaglabanan natin, isuot daw natin yung baluti. Ano ba itong baluting ito? Ito po yung espiritu, yung aral, yung salita ng Diyos na ating napapakinggan. Pakinggan natin, tuloy natin. Sapagkat ang kalaban natin hindi mga tao, kundi mga pinuno, mga may kapangyarihang namamayani sa sanlibutan ito, ang mga hukbong espiritual ng kasamaan sa himpapawid. Kaya't isuot ninyo ang baluting mula sa Diyos. Sa gayon, makatatagal kayo sa pakikipaglaban pagdating ng masamang araw na iyon. At pagkatapos ng inyong pakikipaglaban, ay matatag pa rin kayong nakatayo. Kaya't maging handa kayo, gawin ninyong bigkis ang katotohanan, which is ang salita ng Diyos. Itakip sa dibdib ang baluti ng pagkamatuwid. Pag matuwid tayo, hindi makakapasok si Satanas. Sapagkat kabuloktutan ito si Satanas Kaya hindi makakapasok, hindi papasok sa atin si Satanas kung tayo ay matuwid. Ayan, isuot natin yan. Ayan ang panghawakan natin. At isuot ang panyapak ng pagiging handa sa pangangaral ng mabuting balita ng pakikipagkasundo sa Diyos. Taglayin ninyong lagi ang kalasag ng pananalig kay Kristo bilang pananggat pamatay sa lahat ng nagliliyab na palaso ng masama. Isuot ninyo ang helmet ng kaligtasan at kunin ninyo ang tabak na kaloob ng Espiritu sa makatuwid ang salita ng Diyos. Ang tabak po kasi dito, tinutukoy ng Biblia, yan po ay ang salita ng Diyos, kabila ang talim po na mas higit pa sa tabak na ginagamit ng tao. Ito po ay tumatagos hanggang sa kailaliman ng buto. Ayan po. So, ganyan po ang ginawa ko, nakipaglaban po ako, sapagkat meron po mga espiritu or masasama na ang diablo, hindi po basta-basta na lumalayas sa isang panalangin lang. Kailangan po natin mag-ayuno. Kailangan po natin manalangin sa Diyos at mag-ayuno. Anong pag-aayuno po ba ito? Halimbawa, spiritual na bagay ang nais mong maalis sa'yo, yung masasamang espiritu, of course, yun naman ang kalaban natin Halimbawa, yung dala ng espiritong ito, sugal. Halimbawa lang po yan, hindi ko sinasabi yun ang gawin mo. Halimbawa po, ang dala ng espiritong ito ay sugal. Ito, nagumong ka sa sugal. Ngayon, kung gusto mo po yan maalis, mag-ayuno ka at manalangin sa Diyos. Yan po ang turo ng Panginoong Yesus. Pakinggan natin dito sa aklat ng Mateo, chapter 17, verse 21, ang sabi dito, ngunit ang ganitong uri ng demonyo ay hindi mapakundi sa pamamagitan ng panalangin at pag-aayuno. Ayan po, kailangan po natin mag-ayuno. So yan po ang ginawa ko, kaya hindi po ako nakagawa ng video sa loob ng isang linggo. Sapagkat ang napili sa akin, sapagkat ako'y mahilig sa cellphone, manood ng kung ano-ano, yun po ang sinabi sa akin na isang linggo, hindi ako hawak ng cellphone. So walang cellphone, walang video. Wala naman tayong gagamitin wala namang cameraman na para mag-ano ng video. So yun po yun naging sa akin, naging task sa loob ng isang linggo. Kaya hindi po ako nakagawa ng bagong video. So kaya paumanhin po. So yan po mga kapatid, ang aking isinare sa inyo. At least may nalaman na po kayo tungkol sa mga karamdaman. Hindi po yan, biro. Talagang kailangan nating manalangin, manalig sa Diyos na kaya niyang alisin ang lahat ng karamdaman sa ating katawan. Yan lang po. At pag-aayuno, halimbawa, kung anong hinihiling ng karamdamang iyan, anong sasabihin, itanong natin sa Diyos. Lord, ano po ba ang dapat kong gawin para umalis o lumayas sa mga karamdamang ito sa katawan? Ngayon, kung talagang pinananahanan ka na ng Espiritu ng Diyos, sasabihin sa iyo ng Panginoon kung ano ang dapat mong gawin. Katulad po sa akin, ito ang gawin mo kasi mahilig nga ako sa cellphone. Lagi kong pinanonood yung mga kung ano-ano doon dito sa social media. So yun ang sinabi sa akin, kailangan mag-ayuno ako sa isang linggo, hindi ako hawak ng cellphone. Which is yun po yung ginawa ko. Kaya hindi ako nakapag-upload ng video.
So yan lamang po, brothers and sisters, dako naman po tayo dun sa ating tutunghayan sa bidyong ito. Ang ibabahagi ko po sa inyo na mabuting balita ng Panginoong Yesus ay hanguin po natin sa aklat ng Lucas chapter 17, 1 hanggang 3, mga sanhi ng pagkakasala. Kaya mag-ingat po tayo mga kapatid, at baka tayo'y maging sanhi ng pagkakasala ng ating kapwa, ng ating kapatid. Pero sa bidyong ito ay tuturo ko po sa inyo kung paano natin ma-avoid na tayo'y magkasala or maging bahagi or maging dahilan, maging sanhi ng pagkakasala ng ating mga kapatid. So, tandaan po ninyo ito at isulat ninyo kung maaari, kung may ballpen kayo at papel, para matandaan po ninyo, para ma-avoid po natin na tayong maging dahilan ng pagkakasala ng ating mga kapatid. Sapagkat napakabigat po ng parusa natin dito kung tayong magiging dahilan ng pagkakasala ng ating mga kapatid. Kayo na nga dito. Yan. So yan, tunghayan po natin dito sa aklat ng Lucas chapter 17, 1 hanggang 3. Maiksi lamang po ito. 3 talata lamang po. Ang sabi dito ni Jesus, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, hindi mawawala kahit kailan ang mga sanhi ng pagkakasala, ngunit nakapangingilabot ang sasapitin ng taong panggagalingan nito. Mabuti pa sa kanya ang bitinan ng isang malaking gilingang bato sa leeg at itapon sa dagat kaysa maging sanhi ng pagkakasala ng isa sa maliliit na ito. Napakabigat po ng parusa natin kung tayo po ang magiging sanhi ng pagkakasala ng ating mga kapatid, lalong-lalo na yung maliliit. Meaning, maliliit, yung walang nalalaman sa salita ng Diyos. Ayan. So, kaya sinabi ng Panginoong Yesus, kaya't mag-ingat kayo. Ayan, mag-ingat kayo. Bakit sinabi ng Panginoong Yesus na mag-ingat kayo? Sapagkat sabi nga sa aklat ng Mateo 8:6 hanggang 7, nang sabi dito, mabuti pa sa isang tao ang siya'y bitinan ng isang malaking gilingang bato sa leeg at ihulog sa laot ng dagat kaysa maging sanhi ng pagkakasala ng isa sa maliliit na ito na nananalig sa akin. Napakahirap ng kalagayan sa daigdig dahil sa mga sanhi ng pagkakasala ng tao. Hindi mawawala kailanman ang mga sanhi ng pagkakasala, ngunit nakapangingilabot ang sasapitin ng taong panggagalingan nito. Bakit nga napakahigpit or nakapangingilabot ang sasapitin ng taong panggagalingan nito? Sapagkat ang sabi nga dito sa Ebanghelyo na tinunghayan natin sa verse 2, mabuti pa sa kanya ang bitinan ng isang malaking gilingang bato sa leeg at itapon sa dagat kaysa maging sanhi ng pagkakasala ng isa sa maliliit na ito. Mabuti pa tayo'y bitinan ng isang gilingang bato sa leeg at itapon sa dagat kaysa maging sanhi ng pagkakasala ng ating kapatid. Kaya mag-ingat po tayo mga kapatid. Nakala lang natin, natutuwa pa tayo kapag yung mga kapatid natin nagagalit sa atin. Ngayon po, kapag nalaman po ninyo o napanood ninyo ang video ito, may mag-ingat na po tayo na huwag tayo maging sanhi ng pagkakasala ng ating mga kapatid. Ayan. So, anong dapat gawin? Ano bang dapat natin gawin? Ano nga ba? Ang pagpapatawad sa mga nagkakasala sa atin, sapagkat ang sabi nga ng Panginoong Yesus dito sa aklat ng Mateo chapter 18:21, lumapit noon si Pedro at nagtanong sa kanya, Panginoon, makailan kong patatawarin ang aking kapatid na paulit-ulit na nagkakasala sa akin? Makapito po ba? Sinagot siya ni Jesus, hindi ko sinasabing makapito, kundi 70 ulit pa nito. Bakit ganon ang sinabi ng Panginoong Yesus na kailangan hindi lang 7, kung hindi 77 pang ulit nito? Bakit po sinabi ng ganon ng Panginoong Yesus? Siyempre, hindi ko kayo iiwan nang walang kasagutan yan. Ngayon, ang tanong, bakit ganito ang sinabi ng Panginoong Yesus? Na bakit 70? Sapagkat, ang sabi nga dito sa aklat ng Mateo chapter 18 pa rin, 23 hanggang 35,
Sapagkat ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. Ayan, tandaan po ninyo, o sundan lamang po ninyo. Kung kinakailangan yung mga talata po na naririnig ninyo, isulat po ninyo. Kung may Biblia po kayo, after yung pagsusuri ninyo, pakikinig ninyo, panunood ninyo, puntahan po ninyo Biblia at pagnilay-nilayan po ninyo. Kung totoo nga ba yung mga sinasabi ko. Kapagkat baka nililinlang ko lang kayo, baka binobola ko lang kayo. Hindi po ganyan ang gawain ni Brother Chito. Ang ipinagkatiwala po sa akin na gawain ay ipahayag ang katotohanan. Bakit nga ba ako magsisinungaling dito? Anong mapapala ko? Para kumita ng pera? Hindi po yan ang layunin ko. Hindi po yan ang utos sa akin ng Diyos, kung hindi ihayag ang kanyang salita, ang mga turo ni Kristo. Ayan po yan. Kaya walang kasinungalingan po. Biblically ang binabasihan po natin dito. Hindi po haka-haka. Katulad po nung mga naririnig ko, yan na naman po, nandyan na naman po tayo. Sa paalala ko po sa inyo lagi. Hindi po ako magsasawang paalalahanan po kayo mga kapatid, sapagkat ang nais ng Diyos na tayo ay magsama-sama sa kanyang kaharian. Paano kayo makakasama sa mga hinirang kung hindi ninyo alam ang kalooban ng Diyos, kung hindi ninyo alam ang paghahari ng Diyos? Sapagkat hindi makapapasok doon ang hindi banal, sapagkat ang Diyos ay banal. Kaya dapat tayo ay magpakabanal din. Ano ba yung mga dapat nating gawin upang tayo ay maging banal? So yan po yung itinuturo ni Brother Chito. Para kayo magsama-sama tayo roon. Doon tayo maglalaro sa paraiso. Para tayong doon, mga bata, magcha-Chinese garter. Ayan. So, sapagkat ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. Pinasya ng isang hari na pagbayarin ang kanyang mga lingkod na may utang sa kanya. Ganito po, pakinggan po ninyo ha. Unang dinala sa kanya ang isang may utang na 10 million. 10 million yung utang niya, kapatid. Tandaan po ninyo. Dahil sa siya'y walang ibayad, iniutos ng hari na ipagbili siya, ang kanyang asawa, mga anak, at lahat ng ari-arian upang makabayad. Yan po ang batas ng hari. Dahil wala siyang maibayad, inutos na ipagbili ang kanyang sarili, ang kanyang asawa, mga anak, at ang kanyang mga ari-arian. Ayan. Nanikluhod ang taong ito sa harapan ng hari at nagmakaawa. Bigyan po ninyo ako ng panahon at babayaran ko sa inyo ang lahat. Ayan, nagmakaawa siya, nanikluhod siya, at nagmakaawa. Diba? Nagmakaawa siya, naawa ang hari, kaya ipinatawad sa kanya yung 10 million na kanyang utang. Pero mo, 10 million? Kung tayo may utang yan, 10 million, patatawarin. 1,000 nga lang Pinapatay tayo kapag may utang tayo, hindi tayo makabayad. Hindi lang 1,000 piso lang. Wala po tayong, wala sa katiting yung mga natutunan natin. Piso lang, kayang pumatay ng tao. Ganyan po yung mga lahi ng mga ulupong. Which is, hindi naman yun sila magtatagal. Ayan po, naniklod ang taong ito sa harapan ng hari at nagmakaawa, bigyan po ninyo ako ng panahon at babayaran ko sa inyo ang lahat. Naawa sa kanya ang hari, kaya pinatawad ang kanyang mga utang at pinayaon siya. Ganyan po ang paghahari ng Diyos. Pinapatawad po tayo sa lahat ng mga utang natin. Pakinggan po natin dito sa aklat ng Isaiah chapter 1 verse 18. Nang sabi dito ng Diyos Ama. Ganyan po ang Diyos, mapagpatawad. Ganyan po sa haring iyan. Pero mo 10 million, patatawarin ka sa utang mo dahil nagmakaawa ka. Dito sa panahon natin ngayon sa mga tao kahit piso lang hindi ka patatawarin Meron nga pumapatay kahit piso lang May nabalitaan ako niyan noon Sa pamagitan ng piso, pumatay. Biro mo yan? So paano tayo makakasunod yan sa kalooban ng Diyos? Diba? Kaya nga sabi dito, ang paghahari ng Diyos, pakinggan natin dito sa aklat ng Isaiah, halika kayo at magliwanagan tayo.
gaano man karami ang inyong kasalanan, handa akong ipatawad ang lahat ng iyan kahit na kayo'y maruming-marumi sa kasalanan, kayo'y magiging busilak sa kaputian. Kung kayo'y susunod at tatalima, pasasaganahin ko ang ani ng inyong lupain. Hallelujah. Tingnan nyo, kung tayo'y magbabalik loob sa Diyos, kahit gaano karami ng utang natin, kahit gaano tayo karumi, tayo'y magiging busilak at patatawarin niya ang ating mga utang sa Kanya kung tayo'y magbabalik loob sa Diyos. Ganyan po yung haring iyon. Dahil nagmakaawa sa Kanya, ang taong ito, pinatawad niya yung 10 milyon. Pinatawad niya doon sa lingkod na iyon. Pero, nung ginawa, pagkapatawad sa kanya ng hari, pakinggan natin, ganito po ang paghahari ng Diyos. Tingnan nyo kung ano ang ginawa ng katulong na ito, ng lingkod na ito. Kung ano ang ginawa niya. Kaya nga sabi nga dito sa isahan, kayo at magliwanagan tayo, gaano man karami ang inyong kasalanan, handa akong ipatawad ang lahat ng iyan, kahit na kayo'y maruming-marumi sa kasalanan, kayo'y magiging busilak sa kaputian. Ganyan po ang paghahari ng Diyos. Ganito rin po sa haring ito, sa 10 milyon na utang ng alipin na ito, ipinatawad ang lahat at pinayaon siya. Sa kabila ng pagpapatawad sa kanya ng haring ito, ay ganito pa rin ang ginawa niya, ganyan po. Ganito pa rin ang ginawa niya. Sa aklat pa rin ng Mateo, chapter 18:28. Ngunit pagkaalis niya roon, ay natagpuan niya ang isa sa kanyang kapwa lingkod na may utang na 500 sa kanya. Sinunggaban niya ito at sinakal. Sabay wika, magbayad ka ng utang mo. Nanikluhod iyon at nagmakaawa sa kanya. Bigyan mo pa ako ng panahon at babayaran kita. Ito po yung sabi kapwa niyang yung may utang sa kanyang 500. Ayan. Pero anong ginawa ng aliping ito no may utang na 10 milyon? Ngunit hindi siya pumayag. Sa halip, ipinabilanggo niya ang kanyang kapwa lingkod hanggang sa ito'y makabayad. Ganyan kasama ang lingkod na ito, kaya huwag nating tutularan ang ganitong lingkod sapagkat ganito ang sinapit niya. Tunghayan pa rin natin dito sa aklat ng Mateo 18:32. Kaya't ipinatawag siya ng hari, ikaw, napakasama mo, sabi niya. Pinatawad kita sa utang mo sapagkat nagmakaawa ka sa akin. Nahabag ako sa iyo. Hindi ba dapat ka rin mahabag sa kapwa mo? Ayan po ang dapat nating gawin. Mahabag po tayo sa kapwa natin sapagkat kung hindi po tayo mahabag sa ating kapwa, hindi po tayo magpapatawad sa ating kapwa, ipapakulong din po tayo ng Panginoon. Ikukulong din po tayo doon sa apoy na hindi mamamatay kailanman. Ayan, nahabag na ang haring ito. Pero ano ang ginawa niya doon sa kapwa niya lingkod? Ipinabilanggo niya 50 pesos, 500 lang yung utang sa kanya. Samantalang siya 10 milyon. Di ba? Napakalaki ng utang niya pero pinatawad. Ganyan po ang Diyos eh. Anong sabi doon sa binasa natin sa aklat ng Isaiah chapter 1? Verse 18, halikayo at magliwanagan tayo gaano mang karami ang inyong kasalanan, handa akong ipatawad ang lahat ng iyan. Kahit na kayo'y maruming-marumi sa kasalanan, kayo'y magiging busilak sa kaputian. Magbalik loob po tayo sa Diyos, magpatawad po tayo sa mga nagkakasala sa atin, sapagkat tayo rin po ay patatawarin ng Diyos. At sa galit ng hari, siya'y ipinabilanggo hanggang sa mabayaran niya ang kanyang utang. Hallelujah. Ayan, ganyan din po ang gagawin sa atin. Kapag hindi po tayo magpapatawad, ganyan din ang gagawin sa inyo ng aking amang nasa langit kung hindi ninyo patatawarin ang inyong kapatid. Ayan po ang mangyayari sa atin kung hindi po tayo matututong magpatawad sa ating kapatid, sa ating kapwa. Ganyan din po, ibibilanggo po tayo doon sa kadiliman na walang hanggan, which is sa impyerno. Ayan po ang mangyayari sa atin. Ginagawa natin biro kasi kapatid, mga kapatid, hindi natin pinahalagahan ang salita ng Diyos.
Di ba? So, ayan. Mga kapatid, kung ganito ang mangyayari sa atin, kung hindi tayo magpapatawad sa ating mga kapatid or kapwa, ano ang nararapat nating gawin? Pakinggan natin ang sabi ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Ganito po yung dapat nating gawin upang hindi po tayo maging sanhi ng pagkakasala ng ating kapatid. Huwag maging sanhi ng pagkakasala ng iyong kapatid, nang sabi dito ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Huwag na tayong humatol sa isa't isa. Sa halip, iwasan na nating tayo'y maging sanhi, maging dahilan ng pagkakasala ng ating kapatid. Huwag na tayong humatol. Hahatol tayo, pare-pareho naman tayong tao. Pare-pareho tayong nagkakasala. Wala pong matuwid sa atin. Lahat po tayo makasalanan. Ba't natin nahatulan ng ating kapatid? Bakit tayo magiging dahilan ng pagkakasala ng ating kapatid? Pare-pareho lang naman tayo. Di ba? Nasaan na yung tinutukoy ng Panginoon na pag-ibig? Na mag-ibigan kayo, which is manahan kayo sa mga utos ng Panginoon. Wala pa rin ba tayo napakinggan na mabuting balita ng Panginoong Hesus? Palagay ko meron na, kasi laganap naman ito sa buong daigdig. Bakit hindi pa rin natututo ang marami sa atin? Tuloy. Kaya kung dahil sa kinakain mo ay nasasaktan ang kalooban ng iyong kapatid, hindi na ayon sa pag-ibig ang ginagawa mo. Si Kristo'y namatay para sa kanya, kaya't huwag mo siyang ipahamak dahil sa iyong pagkain. Kasi kung magkakasala nga naman ng kapatid natin dahil sa atin, sa mga sinasabi natin, hindi po ito literal na pagkain yung tinutukoy dito. Ito po yung mga salita na lumalabas sa bibig natin, yung mga gawa natin na nakikita ng tao. Kasi siyempre pagkapupunahin tayo ng kapatid natin, kapwa natin, sa mga gawa natin na hindi kaaya-aya, magkakasala yung kapatid natin. Tayo naging dahilan ng pagkakasala niya. Kaya iwasan po natin hanggang maaari, kaya mag-ingat po tayo. Sapagkat ang pagpasok ng tao sa kaharian ng Diyos ay hindi nababatay sa pagkain at inumin, kundi sa pagiging matuwid, pagkakasundo-sundo at kagalakan na pawang kaloob ng Espiritu Santo. Hindi po kagalakan ng inuman, kasayahan ng inuman, hindi po yan. Kaloob ng Espiritu Santo, kagalakan na kaloob ng Espiritu Santo. Sapagkat ang kagalakan po na kaloob ng Espiritu Santo, wala pong hangganan ito. Pero kapag kagalakan ng sayawan, inuman, may hangganan po yan. Kapag nawala na ang lasing mo, nahihiya ka na nga sa panaggagawa mo nung kay lasing Di ba? Nakakahiya pala yung ginawa ko kagabi. Nakakahiya pala yung ginawa ko kahapon. Di ba? Kasi na-influensyan tayo ng alak Pero ang tinutukoy po ditong kasiyahan o kagalakan, ito po yung dulot ng Espiritu Santo. Hindi po dulot ng sayawan, kung anong kasiyahan yan. Dulot po ng Espiritu Santo, kagalakan. Kagalakan pawang kaloob ng Espiritu Santo. Kaya't pagsikapan nating gawin ang mga bagay na makapagdudulot ng kapayapaan at makapagpapatibay sa isa't isa. Yan po ang gawin natin. Makapagpatibay sa pananampalataya sa Diyos at makapagdudulot ng kasiyahan na dulot ng Espiritu Santo. Hindi po si kasiyahan ng galak ng panalo ng loto. Hindi po yan, sapagkat wala pong kaugnayan sa Diyos yan. Huwag ninyong ipahamak ang iniligtas ng Diyos dahil sa inyong pagkain. Walang pagkaing likas na masama. Ang masamay kung magkakasala ang iba dahil sa iyong kinakain, di ba? Pero ang ibig sabihin po nito, wala pong masamang pananalita. Ang masama lamang kung magkakasala ang kapatid natin dahil sa mga sinasabi natin, dahil sa mga ginagawa natin. Yan po yan. Hindi po literal na pagkain yan. Baka gawin na naman nating literal yan. Sabihin, uy, masamang kumain dyan. Binagbabawal na nga yan, nanong ganyan Diba? Walang pagkaing masama. Ang masama, kung magkakasala ang kapatid mo dahil sa iyong kinakain.
Mabuti ang di kumain ng karne o uminom ng alak o gumawa ng anumang magiging sanhi ng pagkakasala ng iyong kapatid, di ba? Or gumawa. Yung mga gawa po natin kasi yan eh. Tapos yung yung pagkain, yan po yan yung pananalita natin. Kailangan po kaya mag-ingat po tayo, hindi lamang sa ating mga gawa, hindi lamang po sa ating mga kinakain. Kung hindi pati po sa pananalita po natin, yan po ang ibig sabihin po niyan. Sa pananalita po natin, mga gawa natin, ayan. Ikaw na lang at ang Diyos ang dapat makaalam ng inyong paniniwala tungkol sa bagay na ito. Maligaya ang taong di sinusumbatan ng kanyang budhi kapag ginagawa niya ang mga bagay na inakala niyang tama, di ba? Kasi kapag gumagawa ka na sinusumbatan ka ng iyong budhi, inuusig ka, ay sayang, sana hindi ko ibinigay yun. Ay sana hindi na ako tumulong sa taong yan kung ganyan lang din ang gagawin niya. Kapatid, masama po yan. Hindi po kalugod-lugod sa Diyos. Kailangan kapag nagsalita ka, kapag gumawa ka, yung hindi mo pinagsisihan, hindi ka inuusig ng iyong budhi. Yung nagmumula sa puso ang gawa mo, yan po ang itinuturo ni Kristo. Kung maggagawa lamang kayo ng paimbabaw, ay wala pong kabuluhan yan. Wala pong kabuluhan sa Diyos yan. Kaya dapat kung tayo po ay magsasalita, kailangan nung may matututunan yung ating mga kapatid. Hindi yung may mamumuhi sa atin o magiging sanhi tayo ng pagkakasala ng ating kapatid. Ayan po yan. Kaya pag-ingatan po natin, bihira po kayo makakarinig na ganitong turo. Sapagkat yung mga itinuturo ngayon laganap po talaga. Nakakadismaya po. Itinuturin mo na pinagkatiwalaan. Parang mga eskriba at pariseyo. Sila yung pinagkatiwalaan nung kautusan ni Moises, pero sila man ay hindi maunawaan. Kaya alam na alam ko na ngayon kung sino ang kumakatawan doon sa mga eskriba at pariseyo noon eh. Makikita mo sa pangangaral, makikita mo sa mga gawa nila, sa mga salita, sa mga sinasabi, makikita po natin yung mga bulaang nagtuturo. Hindi lang po ako magbabanggit, pero alam na po ninyo yan. Ano po kayo, magsuri po kayo sa Biblia. Doon po ninyo malalaman yan. Humingi kayo ng karunungan sa Diyos. Tiyak yun, ipagkakaloob sa inyo. Diba? Kaya mga kapatid, ang paalala ko sa inyo ay ganito. Bigyang kasiyahan ng kapwa, huwag ang sarili. Ang tanong, ano ang dapat gawin? Ayan, ano bang dapat nating gawin? Basahin natin sa aklat ng Roma chapter 15 verse 1 hanggang 6. Nang sabi dito ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma, dapat pagtiisan nating malalakas ang may hina sa pananampalataya at huwag ang sariling kasiyahan lamang ang isipin. Bigyan natin ng kasiyahan ng ating kapwa kung ikabubuti niya upang lumakas ang kanyang pananampalataya. Ayan. Bigyan natin ng kasiyahan ng ating kapwa kung ikabubuti niya. Meron sa atin, kasasama, bibigyan pa eh. Sige na, oh. Sige, maglasing tayo. Mag-ashing, nung ashing niya. Diba? Kailangan, yung makabubuti sa kanya, yun ang ibigay natin. Ano ba makabubuti sa tao? Ang salita ng Diyos. Yan lang naman ang makabubuti sa tao eh. Ang makinig, magsaliksik sa aral ng Diyos, hindi sa aral ng tao. Wala tayong matututunan doon pagkaaral ng tao ang sinaliksik natin. Which is hindi ko sinasabi na masama yun. Habang tayo nandito sa sanlibutan, kailangan natin yun. Pero kung ikaw, nagnanais na sumunod sa kalooban ng Diyos, siguro hindi mo na kailangan yun. Nasa sayo na yun. At ang Diyos na lang ang nakakaalam doon. Kaya nga sabi, hindi ka usigin ng Diyos, ikaw na lang nakakaalam at ang Diyos kung ano yung ginagawa mo. Di ba? Si Kristo man ay hindi naghangad ng sariling kasiyahan, kundi ayon sa nasusulat.
sa pag-aalipusta nila sa iyo, ako ang inalipusta. Ayan. Ang Panginoon. Kasi bago pa tayo alipustahin nauna na ang Panginoon. Kumbaga, nangyayari na lang sa atin yan sapagkat ang sabi nga ng Panginoon doon sa aklat ng Mateo, kung ano ang dinanas ng guro, yun din ang dadanasin ng kanyang tagasunod. Ano man nasa kasulatan noon pang una ay nasusulat sa ikatututo natin sapagkat lumalakas ang ating loob at nagkakaroon ng pag-asa kapag binabasa natin ang mga aral na matatagpuan dito. Ayan, katulad yan, yung Biblia, yan dapat ang binabasa natin, hindi yung mga kung ano-ano. Ayan. Loobin nawa ng Diyos na nagpapatatag at nagpapalakas ng loob na mamuhay kayong may pagkakaisa kay Kristo Jesus. Sa gayon, sama-sama kayong magpupuri sa Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesus. Yan po ang layunin talaga ng Diyos, na tayo'y magpuri lahat ng tao ng kanyang linanang, magpuri sa Kanya, sa Kanyang kadakilaan. Ayan po ang dapat nating gawin. Kaya pag-aralan po natin ang mamuhay ayon sa turo ni Kristo, hindi po ayon sa turo ng tao. Sapagkat ako'y nadismaya po nitong aking hindi nakapag-upload. Meron po akong mga naririnig na nangangaral na wala po sa Biblia. Nakakadismaya po. Kawawa po ang mga taong ito. At higit sa lahat yung mga nakakarinig sa kanila. Paano makakalaya ang mga taong ito? Sapagkat yung itinuturo nila, puro sarili lang na pag-iisip nila. Walang kaugnayan po sa Diyos yan. Sapagkat nasusulat nga sa aklat ng ang ikalawang 1, chapter 1, verse 9, nang sabi dito, ang hindi nananatili sa turo ni Kristo kundi nagdaragdag dito ay hindi pinananahanan ng Diyos. Sino mang nananatili sa turo ni Kristo ay pinananahanan ng Ama at ng Anak. Ayan po. Kaya wala pong kabuluhan yung mga nagtuturo na yan na gagamitin lang po nila yung Biblia. After noon, wala na. Inisang tabi na ang Biblia, ang salita ng Diyos. Wala pong kaugnayan sa Diyos yan. Magsaliksik po kayo dito sa Biblia, sapagkat dito po matatagpuan ang katotohanan. Huwag po kayo basta-basta maniniwala sa panahon natin ngayon. Lalo na malapit nang bumalik ang Panginoong Hesus, mas lalong higit na malapit ngayon. Ito na yung mga huling araw. Nandito pa nga ang Panginoong Hesus Yun na yung mga huling araw Sapagkat ang sinugo na ng Ama ang kanyang anak So, kaya sinugo ng Diyos ang kanyang anak upang ipahayag sa atin yung katotohanan, yung mga nalihim sa tao na walang nakakaalam niyan, na hindi pa sinabi. Kaya nung dumating ang Panginoon, kung ano ang kalooban ng kasi yung mga sa bagong tipan, yan po yung kumbaga anino yan doon sa lumang tipan, doon sa kautusan. Ang problema sa mga nangangaral ngayon, wala na yung lumang tipan na yun, kasi dalawa po yan, dalawang klase yung kautusan doon. Yung unang kautusan, yung 10 utos, yun po ang hindi pwedeng mawala yun. Sapagkat yun ang sa Diyos. Sapagkat yung mga salita din ng Panginoon ngayon, sa galing din po sa Ama yan. Wala siyang ipinapaliwanag doon kung hindi yung mga sinasabi ng Ama. Ngayon, yung 10 utos na yun, doon sa kautusan na yun, hindi po pwedeng mawala yun. Ni kaliit-liitan ng kautusang iyon. Meron po kasing kautusan doon na ginawa ni Moises. Siya ng panukala ng mga batas. Si Moises na ang gumawa noon. Pero ang isinulat lang ng Diyos Ama, yung 10 utos. Yun lamang po. Pero nakakalungkot po. Dumating ng Panginoong Hesus, ang ipinangangaral nila, hindi pa rin naintindihan, hindi pa rin naunawaan. Mga bagay pa rin sa daigdig na ito, which is wala pong kabuluhan sa Diyos yan. Kaya mag-ingat po kayo. Kung maaari, iligtas niyo po ang inyong sarili. Wala pong makapagliligtas. Muli, hindi po ako magsasawang ipaalala sa inyo. Wala pong makapagliligtas bawat isa sa atin
kung hindi ang sarili natin sa pamagitan ng pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Sapagkat si Kristo ang buhay natin eh. Nakatago ang buhay natin kay Kristo na sa langit. Ngayon, kung tayo po ay nakikipag-isa sa Kanya, babahagian niya tayo ng buhay na walang hanggan. Pero kung iba, ang pangangaral natin, hindi niya salita, wala po tayong kaugnayan sa Diyos. Kaya tungkulin niyo po, karapatan niyo po, na hanapin ninyo kung ano yung makapagliligtas sa inyo. Hindi po yung tao, hindi po ako, hindi po yung mga nangangaral. Lahat ng nangangaral po, kasama po ako. Hindi po kami makapagliligtas sa mga tao, sa inyo. Kung hindi ang Diyos. Sa pakikinig ninyo sa mabuting balita ng Panginoong Hesus at pakikipag-isa sa Panginoong Hesus, doon po tayo magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Maliban po na tayo makipag-isa sa Panginoong Hesus at sundin yung kanyang mga turo, wala po tayong kaugnayan sa Diyos. Kaya kawawa po yung mga taong ito na hanggang ngayon hindi pa rin alam. Nagandalagas na yung iba, kawawa pa itong mga mana-mana kasi yan eh. Kung ano yung turo nung isa, yun. Maliban pong mabago yan, walang kaugnayan sa Diyos. Kaya nagpapasalamat po ako sa Diyos Ama, Diyos Anak at sa Espiritu Santo na iniligtas po ako dyan sa mga ganyang dahil dati wala naman po akong naunawaan din sa salita ng Diyos eh. Pero ngayon, dahil sa saganang pagkakaloob ng kanyang Espiritu sa akin at habag at kagandahang loob ng Diyos, nakapagpapahayag po ako ng kalooban ng Diyos at naisishare ko po sa inyo ang paghahari ng langit. Ayan, hindi ko po magagawa yan kung sa sarili ko lamang. Kaya tingnan nyo yung mga nangangaral ngayon, hindi nila maipahayag ang kalooban ng Diyos. Kapag nag-aano sila ng ebanghelyo, wala doon yung turo nila. Doon sa ebanghelyo. Humihiwalay po. Magsuri po kayo. Ayokong magbanggit ng mga ganyan. Kasi wala naman akong pakialam dyan eh. Mahal po kayo ng Diyos, kaya ako sinishare sa inyo yan, ibinabahagi sa inyo. Pero yung mga gumagawa dyan, wala po akong pakialam doon. Tungkulin ko pong ituwid ang mali na mga sinasabi nila, pero hindi yung mga ginagawa nila. Yun ang tungkulin ko eh. Ituwid ang mali eh. Kasi sa matuwid tayo, kung sa mali ako, pakialam ko dyan. Pare-pareho na tayong mali. Pero dahil sa matuwid ako, kaya ako nagtutuwid. Ayan, ganyan lang pa yung 1 plus 1 equals 2. Yun lang yun. Ba't pakikialaman mo yung mga bagay na hindi mo naman dapat kaya nga sabi ni Apostol Pablo kay Timoteo ang mabuting kawal ay hindi, ang mabuting kawal ni Kristo ay hindi nakikialam sa mga bagay na walang kaugnayan sa pagiging kawal. Alimbawa, isa kang sundalo, makikialam ka sa gawain ng pulis, hindi pwede yun. Parehas kayong nasa government, pero hindi mo pwedeng pakialaman ng pulis kasi meron din silang sariling batas na pinapatupad. Ganyan din sa sundalo. May sarili din sila pinapatupad na batas doon sa kabundukan. So, ganyan po. May kanya-kanya tayong ako, tungkulin ko, ituwid ang mali. Kasi yun ang inano sa akin katotohanan Di sasabihin ko ang katotohanan. Ano man ang mangyari. Basta katotohanan ang ihahayag ko. Salita ni Kristo. Hindi salita ng tao. Meron nga nagpapahayag, pati kalabaw na Yung ebanghelyo nahasik sa yung talinghaga doon sa mga hasik Natapos na yung ebanghelyo paliwanag. Puro kalabaw ang nalinig ko doon. Samantalang iyon po ay naglalarawan po yun ng yung binhi po kasi na tinatawag doon, yun po yung salita ng Diyos na nahahasik sa atin. Yung binhing nahasik doon sa tabi ng daan na tinuka ng ibon, yun po yung salita ng Diyos na nahasik doon sa tao na inaagaw po ng dyablo. Yung ibon po doon, yung masama po doon ay ang dyablo. Mga agaw po kasi yan, destroyer yan. Wala akong narinig doon. Tapos yung nahasik sa dawagan, siyempre yung nahasik sa dawagan, yun po yung binhi, yun po yung pagkatapos niyang mahasikan,
dumating yung mga pagsubok, mga problema, mga suliranin, nadaig siya doon sa mga alalahanin na yun. Kaya nawala sa kanya ang salita. Yun po yun, yung sa dawagan. Ay hindi narinig ko, puro araroy, puro kalabaw, baka. Hanggang sa natapos po ng Ebanghelyong Iros, sabi ko, kawawa. Kawawa yung taong iyon at kawawa rin yung mga nakapapakinig. Wala po, walang kaugnayan sa Diyos. Instead na ipaliwanag kung ano yung binhi na yun na hasik, ano yung nahasikan, wala. Puro kalabaw. Pagpapahinga, ganyan, kalabaw, baka. Yung baka nakakakuha ng gatas. Ay, sus Maria Josep. Wala sa Ewan, kaya mag-ingat po kayo mga kapatid sa pinapakinggan ninyo at pinanonood ninyo. So, yun lamang po, brothers and sisters, paalala lamang po sa inyo yan. At sana po ay nagdulot sa inyo ng panibagong buhay, panibagong pag-asa, panibagong kalakasan yung ating ebanghelyo na tinunghayan ngayon. At matuto po tayong magpatawad. At huwag tayong maging sanhi ng pagkakasala ng ating kapatid sapagkat napakabigat po ng parusa sa atin. Ano ang sabi doon sa Ebanghelyo? Mabuti pa ang bitinan tayo ng isang malaking gilingang bato sa leeg at ihulog sa laot ng dagat kaysa maging sanhi ng pagkakasala ng ating kapatid, lalo na yung maliliit. So hanggang sa muli, brothers and sisters, God bless you all. Thank you, Lord. Thank you, Jesus.